Hi guys, good morning. So nandito tayo ngayon guys sa kusina. Look at that. Talaga naman naglaswa ang lola mo dahil matagal ko na guys hindi natikman itong laswa. 4 decade na, kaya eto. Hi guys, kamusta na kayo? Ayan si Sister Red. O, ayan. Ay, kanino? Ito, harap sa bahay namin. Ganda naman ang flower dyan. Sobrang dami ng halaman nyo pala dito. Alam nyo ba guys, na-miss ko talaga yung aming bahay dito sa Pilipinas. Kaya naman, pagdating ko, kinahaponan, pumunta talaga ako guys ng rooftop. So, sabi ko, tingnan ko yung rooftop kung kamusta na. So, ngayon, ito, natuklasan ko. Nag-aantay pala sa akin guys yung ang dami-daming mga, mga patay na mga dahon at wala talagang pumapansin. Kasi nga naman, ang mga tao sa bahay guys, maaga pa lang, umaalis na sila papunta ng trabaho. So, wala na nag-maintain ng mga halaman namin sa rooftop. Kaya naman, Diyos ko, sabi ko, ano ba naman yan? Parang gubat na itong aming rooftop. So, ayun na nga guys, dahil hindi ako makapagpigil sa aking sarili dahil nakikita ko as parang gubat na talaga siya. Ang dami talaga guys, patay ang nakuha kong mga ng halaman. So, this time talaga na umuwi kami is April. Sobrang init. Kaya sabi ko, Diyos ko, mukhang hindi ako tatagal dito sa rooftop. Isang init sa Pilipinas. Talaga, oh. Parang gusto ko nang ikwintas guys yung electric fan. Hi guys, happy Sunday to everyone. So nandito kami guys, nagpe-prepare kami kay magsisimba na naman ang buong bayan. Ayan, nakaporma na sila. At syempre naman, yung driver namin nag-aantay na. Yan guys, papunta kami guys ng simbahan dahil Sunday ngayon, at the same time Happy Mother's Day. So ayan, naka-ready na ang lahat. At super tagatak ang init guys. Grabe namang init dito sa Pilipinas. So triple sa init ng Nepal. Diyos ko, ang init talaga guys. Alam mo, kahit na kahit na umagang umaga, pawis na pawis ka na. O ngayon, grabe tagatak ang pawis. So kasya naman kami lahat dito guys. Sasakyan ng kapatid ko. Kaya ayan, go na. For 15 years hindi na ako nakapag-simba dito sa CCF. Kaya na-miss ko talaga guys magsimba. Saan ka? Kuya Ryan na dito. O Ryan. Ikaw na lang ka. Sa likod, o. Oh my God. Paraway. Kasya pa ba? Oh my God. Skin lang. God, so hot. Okay na kayo dyan. Ate Shane, hindi nakapasok. Ate Shane. So tatlo kayo dyan. Okay lang kayo dyan, boys? Hindi na Tagalog. Okay lang kayo dyan, boys? Hindi naman kayo sardinas. Okay lang? Okay. So dito na ako. Super init guys. Grabe. Ako na magsara dito. Mainit. Wait lang. Okay na kayo dyan? Hot? For 1 minute, it's hot. Okay? Hi Pia. Okay ka lang Pia? Ano, mainit pa rin. Mainit eh. Unti-unti na yan. Wait lang.
So, ayun na nga guys, no, finally nakarating din kami. So, hindi pa nag-i-start yung praise and worship, pero napakarami na talaga guys mga tao. So, isa ito sa mga na-miss ko sa Nepal na hindi ko nagagawa. Kaya naman, dapat lang natin ibalik kay Lord yung pasasalamat dahil binigyan niya kami ng safe travel nung kami ay papunta dito sa Pilipinas. Kahit noon na guys, no, dito na kami talaga nagsisimba ever since. So, na-miss ko talaga yung place na to. So, nung dumating ka guys, so sobrang dami na ng tao at nag-i-start na ang praise and worship. So, talagang nagpapasalamat tayo kay Lord dahil binigyan niya kami ng safe flight noong dumating kami dito last April 26. So, maraming salamat kay Lord dahil hindi niya kami pinabayaan. So, after that, pinasyal na namin yung mga bata at syempre naman talagang na-amaze sila dahil maganda daw ang Pilipinas. So, yun ang very first impression ng mga anak ko at nagustuhan talaga nila ang mga nakikita nila dito sa Pilipinas. God, so nice here. Bago lang ako dito ah. So, ayun na nga guys, no, after namin pinasyal yung mga bata, so ito, on the way na kami sa aming bahay. So, syempre guys, inabot na kami ng gabi talaga dahil hindi maiwasan at kung saan-saan pa napadpad yung mga request ng aming mga chikiting. At syempre naman guys, at dahil gabi na, hindi na masyadong traffic, kaya ayan, puro ilaw na lang ang nakikita ninyo. So, I'm so happy guys na kahit pa paano, no, ay talagang maganda ang impression ng mga anak sa Pilipinas. Yun nga lang, talagang medyo naiinitan lang talaga sila dito sa weather kasi hindi sila sanay na mainit na ganito. Sobrang humid talaga dito sa Pilipinas. So, yun ang first complaint ng mga anak ko dahil napakainit. But, ang nagustuhan naman nila dito, sabi ko, so ano yung masasabi ninyo sa Pilipinas when it comes sa pagta-travel, mamamasyal? Tapos sabi ng anak kong babae, naku mami, ang ganda-ganda pala ng Philippines, lalo na dito sa magagandang area. So napakaganda daw ng mga highway, so hindi mga lubak-lubak, especially nga dito sa Maynila, no? So, nakikita din nila ang mga kaibahan compare doon sa Nepal, na sa Nepal talaga hindi pa ganun kaganda ang kanilang mga infrastructure, and at the same time yung mga daan as in naman medyo may mga area pa talaga na kailangan na i-build up ang mga highway doon, kailangan talagang ma-develop. So, hindi kagaya dito sa Pilipinas na talagang develop na talaga. Pero, yun nga ang problema ay ang sobrang traffic. Na nakakabaliw naman talaga ang traffic. O, diba? So far, so, yun lang guys ang masabi ko. At, when it comes naman sa, sa mga pagkain ay syempre nag-a-adjust din yung mga anak ko kasi hindi rin sila sanay sa mga ibang Filipino foods, pero yung mga anak ko, sinanay ko din yan sila na kumain ng mga Filipino foods, pero may mga foods talaga, Filipino foods talaga na hindi pa nila type o hindi nila gusto, like for example yung mga 'di ba sa atin dito yung mga sinabawan na isda, tapos yung medyo makikita mo talaga yung meat as in white color na kumbaga hindi nahaluan ng ibang spices, so medyo hesitate sila kumain. Pero may mga foods naman na nakakain nila like tinulang manok,
yung adobo, gustong-gusto ng mga anak ko yung, kasi madalas ko naman yung lutuin sa Nepal. So, pagdating naman sa mga pagkain sa labas, so, napaka, nasasarapan din sila, no? Pero yun nga lang medyo problema ko sila dito sa mga pagkain sa bahay, kasi yun nga, yung sasabi ko lately, medyo hindi sila masyado sa isda. So, I'm trying na masanay sila sa pagkain ng mga isda na yan, kasi nga yun ang marami dito sa Pilipinas, maraming iba't ibang uri ng isda, and so far hindi naman ganoon sila talaga kaarte, at yun na nga, talagang kailangan lang talaga ng time. Pero so far naman yung anak ko ng lalaki yung medyo hindi niya masyado type yung mga ibang Filipino foods. Pero yung anak kong babae, ever since talaga kumakain yan kahit walang pili. So yun lang guys, and maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil patuloy nyo akong sinasamahan sa aking vlog dito sa Pilipinas. Ako ng chicken kasi itong request ng aking mga anakis, diba? Nagluto tayo guys ng chicken curry. Kasi ito talaga ang request ng mga sikiting ko guys. Namimiss nila ang mga Filipino food. Yung anak kong babae, okay siya kasi kinakain niya lahat. Pero yung pangalawa ko, yung lalaki, medyo may may palis talaga ang dugo. Hinahanap-hanap niya talaga yung curry. Kaya magluluto ako ng curry in my own version. Ako. So, ayan guys, finally, natapos din itong aking niluluto. So, pakukuloyin ko lang ng konti at palalambutin ko yung patatas. Hanggang dito na lang guys yung ating vlog. Thank you so much for watching and see you all on our next vlog. Bye!